Okay, we're back dito sa Good Morning Club at kami ang inyong kumani-kumpani para sa isa na namang makabuluhang talakayan. Dahil isang issue na naman sa buhay mag-asawa ang pag-usap natin ngayong umaga. By the way, kati-text lang ang aking kaibigan, Ibo Teodoro, ang aga mong gumising. Wow! Good morning! Wow. Green ang kulay niya. Yeah, green na green. Sakto. Ito, good morning at sana mag-enjoy kayo sa aming talakayan. Tutok lang po. Sabi nga, di ba, paring dudes, Nora, maliit na malaking problema man, dapat talagang upuan at pag-usapan na mag-asawa para sa isang masayang pagsasama. Nako, swak na swak. Pak na pak. Pak na pak. Pak na pak! Friends na kayo? Friends Okay na na kayo? friends na best Okay na friends kayo. na. Okay, Yeah, ito talagang... kaibigan. Kaibigan na. Bigyan kita 2 minutes. Ang hot ang topic natin ngayon, ha? Talaga naman, ito po ay tungkol sa mga long distance relationship. Paano nga ba mapapanatiling maayos ang relasyon kahit malayo kayo sa isa't isa? Napakarami ang makaka-relate sa topic na yan. Di ba, Mamu? Parang dudes. Nako, sino ba? Kayo ba ever yung naranasan niya? Mga long distance love affair? Hirap eh, no? Yeah. Will never happen. Ikaw kaya, Boyet? Ayan, ang kung yes, makaka-relate. igong mo nga. Gong. Yan. Dahil nasa Dubai, di ba? Ganun Nasa Dubai. Qatar pala. Qatar talaga. Ang kanyang loves. Makaka-relate ka. Mga kumare at kumpare, panoorin natin ang unang eksena. Oo, sandali lang. Umaray, pakibalot na lang yan, ha? Magkano ba yan? Nay! Ano ba? Kanina ka ba balisang-balisa? Kasi naman tinatawagan ko yung asawa ko. Hindi sinasagot yung mga tawag ko sa kanya. Kanina pa. Parang hindi ka nasanay sa asawa mo? Baka kumimik lang yan. Di naman siguro, Nay. Di naman dito gumigimik yun, di ba? Yung nandito siya sa Pinas. Busy siya sa trabaho niya dun. Sa pagkayod para sa pamilya natin. Oh. Miss na miss ko na siya, Nay. Teka, nasa Saudi nga pala ako. Ako nagiginaw. Mga kumarit kumpare, paano nga ba malalampasan ng mag-asawa ang matinding lungkot, lalo pat magkalayo sila? Pabor ba kayo sa long-distance relationship? Ay, nawawala talaga ang pagod ko pag nakikita ko itong mag-inak. Ano nga ba? Advisable nga ba kung tignan mo pa ng tignan yung pictures, di ba lalo kang malungkot? Or dapat dapat ba immerse mo yung sarili mo sa ibang mga bagay para makalimutan mo? Or dapat talagang tignan mo na tignan yung mga litrato? Ano kaya? Buti nga ngayon, Yora, tsaka Dudes, may Skype na eh. Imagine, noong unang panahon, beeper lang. Ang hirap nun. Tsaka yung kamahal-mahal na. Ngayon pwede ka na mag-FaceTime. Dami ng ways of Anong ulang panahon? communicate. Di ba si Julius hanggang may beeper pa? Nasa museum na namin. Oo. So, ganun. Pero, importante kasi sa isang relationship, Nyora, yung nakikita mo or nayayakap mo. Ako, for me, kaya bilib ako sa mga OFW relationships, yung magkalayo sila, kung paano nila nasusurvive yun. Tapos, magkaiba pa yung time zone. Iba pag malayong-malayo, how can they survive? Alam mo kasi, no? I think may pagkakaiba yung sasabihin mong mag-asawa na kayo, tapos dahil sa hinihingi ng buhay, magkahiwalay kayo. Di ba dahil magtatrabaho kayo. Pero iba rin yung mag-shota. Yung mag-shota pa lang, wala pa rin yung sinasabing commitment at yung finality because of yung mag-asawa kayo. Pero yung mag-shota, Oo, hirap. Tsaka wala. yun yung parang yung trust issue, mas hirap hindi guaranteed kung mag-shota kasi di pa yun eh. Wala pa namang vows at saka wala pang pamilya, mga anak na kailangan alalahanin. Kung mag-asawa ka nga, medyo papasok pa minsan sa isipan mo pag napaparanoid ka na, no, na baka natutukso, o baka ano nang ginagawa ng mister ko sa mga panahon ngayon, pag namimiss ako. Diba? Mas mahirap daw para sa mga lalaki, ha? bakit? Oh, syempre naman. Oo. Bakit mo pa? Nasa Qatar nga, pinag-uusapan Ikaw, Boyet, paano mo nagagawa yun? Hirap, Sige, diba? mamaya na nga dagdagan. Punta muna tayo sa susunod nating eksena na siguradong masusubok ang tiwala ng mag-asawa sa isa't isa. Ito po. Ay! Ano problema mo? Ano ba kasalanan ng tanong sa'yo? Kanina kapag ganyan, ano ba yan? Kasi naman, Nay, kanina ko pa tinatawagan yung magaling kong asawa. Hindi pa rin tinasagot yung mga tawag ko sa kanya. Ay nako, nagbibisi-bisi lang yung asawa mo. If I know, nagbababae ang asawa mo! Tignan mo nga, kanina ka pa dial ng dial, tawag ng tawag, sumasagot pa?
makontak na kita. Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Nasaan ka ba ngayon? Dito sa bahay. Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Siguro nang bababae ka, no? Wala ko na akong pag-isipan ng ganyan. Ako pa. Kasi itsura ko ba ang bababae? Ba't hindi mo sinasagot yung mga tawag ko? Siguro nga, totoo yung sinasabi ng nanay ko na nang bababae ka. Bababae yung asawa mo. Ano sinasabi sa'yo yun eh? Sumasabat na naman yung biyanan ko. Mga kumare at kumpare, mahirap bang ibigay ang trust o tiwala sa iyong asawa kapag malayo kayo sa isa't isa? Hoy, Makata ha! Huwag mong lolokoy ng anak ko. Sinasabi ko sa'yo, mag-uwi mo dito, kumanda ka. Naku po. Ayun na nga yung pinag-usapan natin, yung nabanggit natin, yung trust issue. Oo. Siyempre, meron kong nagsusuhol lang. Yung isa pa, may nanununghol pa, yun na. Mother-in-law. Talaga naman, ano? Pero ano kaya? Kasi on the one hand, maiintindihan mo yung babae. Siyempre, sabik na sabik dun sa asawa. Tapos hindi sinasukot. Baka naman una nag-aalala rin sa safety ng tao. Pero iba nga rin yung i-assume nyo agad na merong kalokadidang o may kalokohan. Kalokadidang, kalokadidang. Kasi naisipin niya, baka naman busy nga yung Oo, asawa. Yun nga yung time zone time nga zone eh. tulog. Time zone, iba yung time zone sa ibang bansa. Siguro maganda dyan pag-usapan nyo at iplano nyo kung kailan kayo magtatawagan. Yun. Diba? Para Establish a routine. Tama. Doon ka na magduda ngayon. Kung halimbawa, nasanay kayo na 7 o'clock kayo nag-usap, biglang wala. Ang 7 o'clock. Ewan ko ha. Kasi yun parang i-assume mo na you trust each other na hindi mo na kailangan, hindi ka na kailangan matakot ang mga bababae ito. Ang gusto niyo lang is makapag-usap kayo, mag-update kayo sa isa't isa, alamin niyo na safe ang isa't isa. Siguro mag-set nga kayo ng oras kung kailan kayo mag-uusap. O, everyday, alas 7 ng umaga dito sa amin, alas 2 sa inyo or whatever. No, yung akin kasi, yung assumption kasi dyan, mag-asawa sila. Yes, mag-asawa. Pero This ako, case. yun ang assumption. Pero ako naman, dahil sa eksena, pero ako naman yung gusto ko isipin din yung halimbawa, magkarelasyon pa lang. Magkarelasyon pa lang. You know, maganda yung sinasabi mo na bigyan mo ng oras. Pero at the same time, dahil wala pa nga kayong yung commitment on the basis by virtue of a marriage certificate, ando pa rin yung hindi pa rin talaga mawawala yung sabihin mo yung Nalilang mo, maganda yung to. pagdududa. Or at least yung sinasabi yung adventure on the part of yung bawat isa. Itanong na ulit natin si Boyet. Kayo? Napaparanoid ka ba na? maganda, tama. Oo, di ba siya yung talaga nakaka-relate. Kayo, gano'ng Sige, katagal na kayo? translate namin for you. 5 years. 5 years. Kasi lapit ka. Gamitin mo yung mic. kasi lapel eh. 5 years. Gano'ng katagal na kayo magkahiwalay? 4 months. 4 mahirap pa. So ngayon ka lang nagsasanay. Oo. May Yung iyak ka pa rin adjustment, every yung night. mahirap, yung adjustment. Oo. Minsan talaga totoo yung Oh. na pag hindi ko nasasagot, nagagalit. Ba't mo naman di sinasagot? Ikaw talaga. Pero hindi sinasagot. Eh, di yung ikaw eh. Nandito kasi siya. Pag Busy siya sa babae, kanyang career. pagseselos talaga ako eh, di ba? Iba. Be, alam ba, anong pangalan ng babae? Winnie po. Winnie. Ini. Alam mo ni Winnie na lagi kami kasama rito tuwing umaga. No, lagi kami kasama. Ano, may babae kang kasama tuwing umaga? Kayo po kasama ko. Babae ka pala, Edu. Sino yung kasama mo dyan kanina? Fans ko po yun. Fans niya yun. Talagang magseselos yung Selos, niya. selos, at wala katapusang selos. Yan ang huli nating eksena. Yes. Nay? Nay. O, tingnan mo yung mga kasama ng asawa ko. Yan, o. Yan, o. Puro mga babae. Yan. Sa tingin mo ba, katrabaho niya to? Yan. Speaking of tumatawag, Nay. Wait lang, Ay. Hello, pa. Oh, kumusta na? Sasabihin ako sa'yo, alam mo kanina, blow out yung boss namin dahil lumagpas kami sa target sales namin. Happy-happy. At in-upload ko na yung picture sa FB. Nako, bilisan mo, buksan mo, tingnan mo. Oo nga eh. Ang saya namin. Nakita ko nga dito sa Facebook. Eh, ba't puro mga babae to? Naku, ikaw talaga, nagseselos ka na agad, ah. Mga katrabaho ko lang yun. Hindi sila nababagay sa akin. Siguro may relasyon kayo, no? Mga kumari kumpare, hindi naman yata tamang pagselosa ni Mrs. si Mister dahil lang sa isang picture. Mas nagiging seloso ba ang kabiyak kapag nasa long distance relationship? Siguraduhin mo lang, hindi ka nagsisinungaling, Nagpo-post nga naman ng mga litrato sa FB na may kasamang babae. Pero depende rin,
klaseng picture yun. Para bang boss niya, close-close or parang wala lang, malayo lang sa isa't isa. Dapat may basis yung Hindi selos. dapat yun. Hindi dapat gawing basehan yung mga pictures sa Facebook, yung mga comments sa Twitter, o yung mga Instagram. Yung nakahiligan mo. Hindi ba? Yung lahat, kinukunan mo ng picture. Kasi sa isang relationship, kailangan i-assure mo yung partner mo na wala siyang dapat pagselosan o dahilan ng para maparange siya. Yan. Dapat ganun yun. At the yung same assurance. time, sa akin, intindihin nyo rin yung asawa nyo, lalo na siguro yung girl, kung medyo mas selosa kesa sa nakasanayan mo. Kasi dahil sa circumstances, sa malayo eh. So, syempre, mas yung imagination niya, ano kaya ginagawa? dahil selosa na nga eh. Yun na nga, kahit kung hindi pa siya selosa noon, na ngayon medyo mag-iisip ng ganyan, bigyan nyo ng konting allowance na parang explainan nyo at saka yung bigyan nyo ng konting reassurance, intindihin nyo na gawa ng sitwasyon nyo. Sabihin mo lagi na I love you, andito lang ako, gano'n. Flying kiss sa sky. Akala mo, gano'n Boy, kagaling si kasi. Boyet. Si Boyet nagsiselos minsan daw ang girlfriend niya sa kanya. So ano tuloy yung sinasabi mo sa kanya? Paano mo ina-assure para hindi magselos ang girlfriend mo sa Qatar? At ano ba pinagseselosan? Meron ba? Wala naman po. Kaso, siyempre, minsan, may trabaho. Trabaho na. Yun ang sinasabi mo sa kanya. Yung kasama mo dyan tuwing umakat ka ba? Pick-up artist Basta lang niya po yun. yan. Ano, Fans pants, walang lang. pants. Manunood si Winnie nito mamaya sa Facebook. Papa Dudes, baka nervous eh. Biro lang yan. Hindi. Wait. Nagbibiro lang. No, ang problema, I'm sorry. Andun pa rin kasi, ewan ko, naging kultura ba natin? Pero kapag alam mo kasi yung magkahiwalay kayo na sa isang bansa, halimbawa yung kinakasama mo, yung mahal mo, andun kasi yung masyado maraming nagbubulong. Kaya huwag tayo masyadong makikinig sa mga nagbubulong. Ay, magandang advice yan. Huwag masyadong magpadala dun sa mga... Uy, balita ko, yung boyfriend mo o yung asawa mo nakita sa isang cafe abroad. Merong kasama sa... Kasamang babae. Eh, yung pala, lang. Wala, co-worker. Nagpasama, nagkape lang naman. Kliyente, pero tama Hindi ka. porke mag-asawa kayo, hindi na kayo pwedeng mabuhay ng maayos. Ayun. Buhay pa rin yung magkape. Pwede kita minsan iyayain magkape. O, di ba? Hindi ibig sabihin Hindi ibig yun. sabihin na meron dapat correct. pagselo. Naku, tama yun. Pero gusto ko yung sinabi mo, Edu, kung minsan nga prone tayo sa makinig sa mga sinasabi ng iba na wala naman talaga silang stake dun sa relasyon nyo. Kaya pwede silang magganyan ng magganyan. Wala mawawala sa kanila, Wala mawawala di ba? sa kanila. Oo. Anyway, pagdarasal ho namin dito na yung mga may relationships na malayo sa isa't isa, sana po tatagan nyo ang inyong sarili at damdamin at sana magtagal ang inyong relasyon at hindi kayo padadala sa mga kung ano nung chismis na maaaring makasira sa inyong dalawa. Ayan. Kaya mga kumare at kumpare, mahalaga rin para sa amin ang inyong opinion. Kaya hiningi namin ang inyong salubin sa ating topic to our FB page. At ayon kay Zarmaine Vallejo, depende yan sa dalawang taong nagmamahalan. If mahal talaga nila ang isa't isa at ang Diyos, it's possible na kahit malayo sila, the relationship will work. Wow. Okay, ang payo naman ni Lea Parel no Fuente, trust, respect, and love sa isa't isa. Ang pinaka-keyword when you're into a relationship, kahit long distance pa yan. Agree din dyan si Dennis Gonzalez. Ang long distance relationship, mahirap, pero doon masusukat kung gaano ninyo katiwala at kamahal ang isa't isa. Nice. Narinig nyo na po ang mga opinion ng inyong kumare at kumpare, pati na rin ang ating mga kaklab sa Facebook. Tandaan bawat issue sa pamilya, kayang gawa ng solusyon basta maglalang oras para ito'y pag-usapan. Ito po ang kumare at kumpare. Showbiz chika naman tayo at hindi shalala.